Attorney Israelito Torion, ang abogado po ni Senator Ronald Bato de la Rosa. Attorney Torion, magandang hapon, si Henry Uri sa DZRH. Hello, magandang hapon po sa iyo, Sir Henry. Yes, sir. And good afternoon also sa iyong mga Opo. nakikinig sa iyo. On cue na itong statement na ipinadala po ninyo sa akin at ang binabanggit nga po ninyo rito ay we respect the Honorable Court's action on the application for interim relief. At the same time, it must be emphasized with equal clarity that Supreme Court itself has stated that it acted only on the prayers for provisional relief. The principal and substantive constitutional issues raised by the petitioners have not yet been resolved and remain pending before the High Court in the main case. Dito po sa paragraph na ito na binanggit po ninyo, ang ibig sabihin po ba ay mayroon pa pong inaasahan tayo na maaaring maging desisyon ng Korte Suprema pabor kay Senator De La Rosa? Yes. This is an order only on the prayer for TRO, no? Hindi pa po ito sa substantive issues na whether or not the government can continue to cooperate with ICC, no? Even if we already withdrew from the Rome Statute effective March 17 of 2019. So, sa interim relief lang po itong nire-resolve po ng Korte Suprema. So, yan po ang kinaklaro ko po. Opo. At dahil po dito sa inyo pong binabanggit na ito na mayroon pa, it seems na mayroon pa po kayong iniintay at mayroon pa pong inaasahan kayong mangyayari po from the Supreme Court, ibig bang sabihin ito yung kanya pong arrest warrant ay dapat ay hindi pa ganap na maipatupad habang hindi pa nadidesisyonan ng buo ito ng Korte Suprema? Tama po ba, Attorney? Yun sana ang stand namin, but I don't think the government will have the same sentiment on the matter. But kasi pending pa yung main case, pending pa yung issue sa Korte Suprema, all government agencies and branches of government should exercise the becoming modesty sana to await the final decision on the merits. Kasi hindi pa po ito on the merits po. Kaya nga gusto namin muna na matanggap muna yung decision, yung order mismo, written order, kaya para makita namin kung anong mga rason. And we will also study as to what will be our remedies, no? Kung pag-file ba kami ng motion for reconsideration, but definitely ngayon pa lang magpa-file kami ng motion for reconsideration after matanggap po namin yung what to call this decision. Pero inuulit ko, ginagalang po namin itong decision po or order po ng Korte Suprema. This is not yet decision on the merit. Apo. Ngayon, batay po sa batas, kung ito po ay ipapatupad na o kung talaga pong magkakaroon na ng manhunt operation laban sa senador, ganong ito po ang binabanggit ninyo, this is not yet on the merit at may inaantay pa kayo sa Supreme Court. May lalabaging batas ba ang sino mang huhuli kay Senator Bato? Sa tingin namin meron. Sa tingin namin kasi nga wala nang procedural mechanism, no? Insofar as surrender is concerned. Inuulit-ulit po namin yan. Yung extradition, meron na pong rules of procedure. Pero yung surrender po, wala pa pong rules of procedure po dito sa Pilipinas. Hindi maski basahin natin yung Republic Act 9851, yung minutes po ng pag-track ng batas. Especially yung deliberations between Senator Ligarda and Senator Gordon, ay makikita talaga that RA 9851 is not enough for the implementation of the surrender provision under Section 70. Pero of course, yung ibang kampo, iba yung paniniwala nila. Pero kami ay we really honestly and heartily believe na hindi po natin kinopya lahat ng mga provisions po ng Rome Statute, specifically insofar as Part 9 is concerned, concerning cooperation mechanism. So, hindi po applicable yung surrender procedures under the Rome Statute.
Yun Okay. po ang aming palagay dyan. Ano ho yung provisional mechanism? Paki-explica nga ninyo ito lalo sa ating mga nakikinig. And then, yung procedural mechanism, kung paano po i-implementa yung surrender. Wala po tayong batas dyan. Makikita natin yan sa deliberations ng Republic Act 9851. Klaro talaga doon na kinakailangan ng implementing rules as to how we can effectuate kung paano po ito bigyan ng visa yung surrender provision. So, since wala tayong batas, dapat hindi yan ipatupad ng ating gobyerno. Ang may batas lamang tayo, may rules lamang tayo ay yung extradition, pero ayaw din ng gobyerno. So, ang sa amin is, let us stick sana sa rule of law kasi wala namang procedural mechanism. Like for example, ang sa amin kasing palagay, kailangan talaga yan dumaan sa ating Philippine courts kasi nga Filipino citizen tayo, may sovereignty tayo. So dapat ang sundin ang Bill of Rights as between the powers of the executive department, we call it the Leviathan of governmental power, and vis-a-vis an individual lies a shield. No? Ano yung shield? Yung Bill of Rights natin. So dapat yung Bill of Rights natin that no person shall be deprived of life, liberty, or property without due process of law, dapat masunod yan. Hindi ko pwedeng parang itrata natin na parang manok si Senator Bato de la Rosa, daktin at ipadala ka agad doon sa Netherlands without passing through local court. Sa aming paningin talaga, parang hindi talaga tama yan. Attorney, ano ang kahalagahan na dapat ang warrant ng isang international court like ICC ay idadaan muna sa local court para sa proteksyon ng isang Filipino citizen na naaakusahan? Well, importante yan kasi nga po, customary international law yan. Lahat po ng constitutional democracies, no? Italy, for instance, member yan ng ICC, may nadakip noon si Elmas Rinasin. No? Anong taga-Libya siya, nadakip siya kay may ICC warrant. Anong ginawa ng Italy? Binigyan siya ng pagkakataon na to have support in the local courts of Italy. At nakita doon na yung kanyang procedure, yung kanyang human rights was not respected and even decided in favor of Elmas Rinasin and ordered his deportation back to Libya. So that would show sa Ivory Coast naman, meron ding gano'n na instance, may ICC warrant din, pero yung Ivory Coast na mga korte ay binigyan din siya ng pagkakataon na i-determine kung na-respect ba yung rights niya under the law. Kasi ang importante kasi dito, yung parang PI ng preliminary investigation ng ICC po ay inquisitorial, sikreto po. So hindi natin masabi na may due process na binigay kay Senator Bato de la Rosa. Ang warrant of arrest niya ay sekreto din. So ang aming sinasabi is this would be the very first time na kung idaan ito sa korte, the due process would be really observed. Yan ang mandato ng ating 1987 Constitution. So sana ito po ang susundin kasi nasa Pilipinas man tayo. Opo. So, ibig sabihin hanggang ngayon po, hindi pa nasusunod yung proseso na dapat yung arrest warrant ay idinadaan muna ng gobyerno sa isang local court, may it be Department of Justice or regional trial court for that matter. Wala pang ganun pong proseso hanggang ngayon? Wala po. Diretso na lang nila in-implement. Noong May 11, nandun na ang NBI dun sa Senado, di ba? Pati nga yung chief ng NBI, si Attorney Matibag, nandun na sa Senado kaya para i-implementa in the morning yung arrest warrant. So, without going through the process of securing a warrant, Philippine-issued warrant of the Philippine courts. Kasi kung maski, we are no longer invoking the Rome Statute kasi we are no longer a member, nag-withdraw na tayo. But one thing for the sake of argument na miyembro pa tayo, even under Article 59, Paragraph 1, dapat yung procedure po is subject to the local laws of the state which is supposed to be. Wala nga tayong law as to how to implement surrender mechanism. So sa aming palagay, hindi talaga siya pwede
na dakpin ng kagad. Mm-mm. Isa pa ho, attorney, na naririnig nating mga reaksyon Teka muna, bakit ba ay si President Netanyahu at si Vladimir Putin may mga warrant of arrest yan Bakit naman hindi yan ipinatutupad? Ano bang ibig sabihin noon sa kasong ito naman ni Senator De La Rosa? Ang cooperation mechanism nga is subject to the laws of the local state. It's stated in Article 69, Paragraph 1 of the Rome Statute. Under Article 88, also all member states are required to have their own procedural mechanism as to how they can, cooperate with the ICC. Wala tayong, procedure, wala tayong batas na define for how we can cooperate with the ICC via the surrender aspect. So, how can we implement that? Kaya nga sa Israel, hindi nila sinusunod. At yung cooperation mechanism nga is subject to the will of the state. Tayo lang po ang estado, tayo lang po ang bansa na mayroong practice na basta-basta na lang natin isurrender yung ating kapwa Pilipino doon sa isang foreign court. Exception po tayo itong ginagawa natin. This has never been done in any constitutional democracy. Lahat po dinadaan po sa local court. Tayo lamang ang hindi. And perhaps the question is why? Why our government is doing so? Because I think it's all political. Pwede kong magkamali, it's all political. Nakikita naman natin kung anong bakit yan. Nahihirapan nga tayo maski klaro yung issues, no? Ang sa akin lang is parang may kinalaman ng politika dito. Pero pwede ako magkamali. Okay. So now that you of course you formally received the tama ba? Not yet. Not yet. But you have your statement that you're expecting the High Court. What is your next move if I may, without magnifying your of course the strategy? I will await the formal copy from the Supreme Court. I-email daw nila by Monday. Babasahin ko muna and we will cross the bridge when we get there. Pero initially, baka mag-file kami ng MR. Pero depende yan sa pagbasa namin on Monday sa mga rason po ng Korte Suprema. Ginagalang namin talaga yung decision po ng Korte Suprema. So we will await a formal copy so that we can be properly guided as to our courses of action. Opo. And finally, ano po ang inyong sagot doon sa mga nagsasabi na Senator Bato, kung wala kang kasalanan, sumurrender ka na para matapos na itong kaguluhang ito, at may nagsasabi pa na dati ka namang police general, pinakamataas na pinuno ng pambansang pulisya, senador, at ikaw ay tagagawa ng batas, pero bakit ayaw mong sundin ang batas? What is your answer on that? Our answer to that is, wala kasing local court issued warrant of arrest. Sa atin po, sa Pilipinas, yung 1987 Constitution is the prime law of the land. Dapat po, susundin po natin ang ating konstitusyon at ating mga batas. Hindi naman po pwede na bigyan natin ng epekto kaagad itong foreign warrant of arrest. Yung mga divorce decrees nga from foreign sources, from foreign courts, no? Like, for example, ma-divorce ka sa Japan. Bago yan mabigyan ng epekto dito sa Pilipinas, mag-file ka muna ng petition for recognition of foreign judgment. Ito pa na warrant of arrest na that will curtail the liberty of a person. Ang tingin ko po dyan kasi, Sir Henry, when it already involves deprivation of liberty, then it will be the courts in the Republic of the Philippines that will have jurisdiction on the matter. Kasi nga po, ang pagkikipil po ng liberty ng isang tao is a judicial function. Hindi lang po yan executive discretion. Kaya nga po may Bill of Rights tayo, na-enshrine yan sa ating konstitusyon para i-check po ang government excesses. And this is now a very good example why we should invoke and insist on our Bill of Rights, no? Kasi yan po ang nagpo-protekta sa atin against government excesses. Alright. Okay. Teka pala. Okay. Kayo ba, do you have still in contact with Senator Bato, if I may?
As of the moment, wala po. I only communicate with the family of Senator Bato de la Rosa. All right. Attorney Torion, maraming salamat for picking up our call and Salamat. sharing your thought. Thank you. Si Thank Attorney you. Thank you, Israelito sir. Torion, ang abogado po ni Senator Ronald Bato de la Rosa.